Hi. Hello. Dami natin. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan ating natalakay ang mga sitas na pinagkaloob para sa araw. Ngayon po, dapat tayo dito sa isang sitas. Tayo po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, kapitulo 14, versikulo 4 hanggang 14. At kung sa ating karoon ay nalalaman ninyo ang daan. Ito po ay nangyari kung ang ating dakilang Panginoon kausap niya ang kanyang 12 alagad. Na itinuturo niya na yung preparasyon sa bawat taong nananalig sa ating dakilang Panginoon. Sabi niya sa unahan, sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan. Ibig sabihin, naka-reserve na sa atin ang magiging kalagayan ng sumusunod kay Kristo. Lamang, kinakailangan mayroong requirements o pamamaraan para makasunod tayo doon sa tahanan ng Diyos na inihanda o bahay ng Diyos na inihanda na nakalaan sa bawat nananalig sa Diyos. Ngayon, sabi dito, yung lugar na yon, itinuro na ng ating dakilang Panginoon. Na dapat, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, doon din papunta. Pero, sabi dito, sinabi sa Kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroon, paano nga malalaman namin ang daan. Siyempre po, may procedure upang sa ganon, yung inihanda ng Diyos na kanyang tahanan na maraming mga silid. Makaparoon tayo, siyempre, kumbaga sa isang lugar, itinuro sa iyo yung bahay, siyempre alamin muna natin kung saan ang way para makarating sa isang lugar. Ngayon, ang turo ng ating dakilang Panginoon, naging parte si Tomas para magtanong. Kasama rin tayo sa katulad ni Tomas na hindi mapaniwalain, na palaging mapagduda sapagkat kahit manong mamatay ang ating dakilang Panginoon, hindi siya naniwala, hindi naghanap pa siya ng proof o pruweba ng sa ganun manaig sa kalagayan ng isang taong to see is to believe. Pero, iba kasi ang pamantayan ng Diyos. Sa Diyos, believe it first and you will see. Manalig muna tayo at saka natin nararanasan kung ano ang mga mahalagang bagay na hindi pa natin nalalaman. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin, kung ang Diyos nasa mataas na kalagayan at tayo naman nasa mababang kalagayan gaya ng isang alipin, pero dahil sa pagpapangaral ng Ebanghelyo na buksan ang ating pagkaisipan at tayo nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, itinuring niya tayong mga anak. Dahil po yan sa daan na walang iba kay Kristo. Sapagkat nangalim tayo kay Kristo, nanampalataya tayo sa Kanya, at ipinagtatiwala natin ang ating buhay. At sa pamagitan ng pagtitiwala na yun, umaasa tayo na yung koneksyon natin sa ating dakilang Panginoong Diyos, si Kristo po ang magbibigay. Siya yung pinakatawad o wire upang sa ganun
malaman natin yung daan kung saan papunta doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi po ang pinakikilala niya dito, bahay ng kanyang ama, na magiging bahay din natin. Maraming silid. Inilaan niya sa bawat isa na nagtitiwala hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Katulad din niya ng panalangin. Kasi, pukul man tayo ng pukul ng panalangin sa Diyos, kung hindi natin sinasambit ang pangalan ni Kristo, disconnected po ang prayer. Dahil po, kinakailangan idaan sa daan upang sa ganon, magkarating doon sa Diyos ang ating mga pagsamo dalangin. Kasi yun na lang ang pagkakataon na gagawin natin para kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya para naman tayo kausapin ng Diyos, ang ating dakilang Panginoon, nangaral ng ibang libro. Siya naman ang naging tagapagsalita ng Diyos na pinatutunayan ng 4 na ebanghelista para isulat ang mga naging kasaysayan ng buhay ng ating dakilang Panginoon. Kung paano siya nangaral at ganoon din nagpahayag ng mga talinhaga. At yung kasaysayan ng kanyang buhay na pinatutuhanan ni Marcos, Mateo, Lucas at Juan, upang sa ganoon, yung 4 na ito ang magpapatibay sa pagkakakilanlan kay Kristo. Kaya po, sa pamamagitan ng 4 na ebanghelista na ito, nakilala natin si Kristo. Dahil sila po ang may akda upang meron tayong babasahin para si Kristo ay makilala natin ng lubusan. Kung ano yung naging buhay niya dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ang daan. Ibig sabihin, kung galing tayo sa mababang kalagayan ng Diyos na sa mataas na kalagayan, palagi natin iisipin, si Kristo ang namamagitan sa tao at sa Diyos. Kaya siya ang daan. Kumbaga, yung kalsada at yung bahay natin, para makarating ka doon, siya yung namamagitan doon sa dalawa na yun. Yung mula tarangkahan ng gate hanggang sa pintuan. Ganun po yun. Sabi niya rin, at ang katotohanan. Sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kasi po nabuhay tayo lahat sa kasinungalingan. Kung mapapansin natin, marami ng mga nadi-discover ngayon na pawang mga kasinungalingan. Halimbawa na lang, gravity. Yung nakarating na sa moon. Lahat yan kasinungalingan. Mga pelikula na niluloko tayo na sila sa loob lang ng studio ginagawa para lamang paglibangan natin. Mga mahika at kung ano-ano pa man na pandaraya dito sa ibabaw ng sanlibutan. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Pero, nung makilala natin si Kristo, nagbagong na tayo. Sa halip na pagtuunan natin yung mga walang mga kwentang bagay, si Kristo na ang pinaniniwalaan natin. Kung baga nawala na yung pananalig natin doon sa mga walang kwenta o walang katuturan na tinuturo sa atin sa eskwelahan. Dahil nasumpungan na natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Ebanghilyong ipinangangaral ng ating dakilang Panginoon Jesucristo. At siya rin ang buhay, sapagkat ang tao, pagka sinilang sa ibabaw ng sanlibutan, ang magiging huling hantungan ng tao, walang iba, kamatayan. Siya ang buhay dahil ang tao, pagkatapos na mamatay, dahil sa kanyang muling pagkabuhay,
nagkaroon tayo ng pag-asa na magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ito po yung napaka-importante na palagi natin isipin sa pamamagitan ng pag-asa na walang iba. Inilalapit natin ang ating sarili na lahat ng nananalig sa ating dakilang Panginoon tatanggap ng buhay. Tuloy natin. At sino man ay hindi makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po kahit anong pagsisikap natin, tawag tayo ng tawag sa ating Ama. Walang iba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng pagsamo at dalangin. Pero hindi na sasambit ang pangalan ng Kristo, wala pong kabuluhan. Kaya, kung palagi siyang inilalagay natin ng tagapamagitan, magiging maayos na ang pakikipan. Isa natin sa Diyos kung kasama natin si Kristo. Kung ito ay nakilala ninyo ang ating Ama. Huwag ngayon sa inyong nakikilala at sa inyong nakita. Dito po, hindi masyadong naunawaan ng mga alagad ng ating nakinig. Normal lang po yun. Sa mga baguhan, nang minsan lang napakinggan ang isang salita, siyempre walang relate, hindi mauunawaan kaagad. Dahil po, kung mapapansin natin, ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon, limitado lang naman ang mga kaalaman at karunungan. Imagine, ipapakilala ni Kristo, ang kanyang Ama, tapos ang kausap niya, mga maninista. Kumbaga, hindi nakapag-aral, kulang, mahina ang unawa. Kaya, dinadahan-dahan ng ating dakilang Panginoon. Pero, sa pagkinalunod ng Diyos at pinagpapala, ilinadaan niya ngayon sa mga talinghaga ang pakikipag-usap sa Kanya. Para yung mga marurunong dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi nila maunawaan ang kaulat. At yung mga nasa kasalatan ng mga walang alam, mas madali silang makagit sapagkat ang talinghaga ay hindi tingnan natin parang kwento lang siya pero napakahalaga. Lalong-lalo na sa mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi po, kung ang ating pag-iisip, katulad ng isang lalagyan na bakante, marami pang pwedeng ilagay. Pwede po sa suplayan ng karunungan at kaalaman. Pero sa mga pantas na at matatalino, wala nang puwang para dagdagan pa ang kanilang mga unawa at kaalaman. Sapagkat puno na ang mga makasanlibutan karunungan. Sabi dito, sinabi sa kanyang libre, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, sukat na ito sa amin. Sabi nga ng ating natin, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Anak. Kaya, para lang maging easy, madaling unawain, kilalanin muna natin si Kristo. Pag nakilala natin ang lubusan si Kristo, makikilala din natin yung kanyang Ama, na Ama din natin na nagsugo sa Kanya. Dahil po yun din naman ang pinaka-purpose na walang iba. Si Kristo'y nabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, kalooban ng Ama. Nagpagaling siya ng may karamdaman, kalooban din ng Ama. Nangaral siya ng Ebanghelyo, kalooban din ng Ama. Ibinigay niya ang kanyang buhay, kalooban pa rin ng Ama. Nabuhay siyang maguli sa mga patay, kalooban pa rin ng Ama. Ibig sabihin, kung paano natin nakilala si Kristo, na siya pala ang pinakatawing nag-iisang hain para tumusin tayo sa pagkakasala. Kapag kilala natin si Kristo, naikulit natin ang ating buhay sa pamamagitan ng dugo na pinadali niya, yun ang pagpapatawad na tinanggap ng bawat isa sa atin. Tunay nga kung makikilala rin natin yung nagsugo sa Kanya. Sapagkat hindi po gumawa si Kristo para sa sarili ng kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Ang Kanyang ginagawa. Kaya,
Sa mga nakakita kay Kristo, kasama na yung mga alagad niya, nakilala rin ang Ama. Pero dahil nga, siyempre may karapatan din silang magtanong at magpusisa dahil nga sa kanilang kasalatan ng kaalaman, kinakailangan ng may pagpapaliwanag ng ating dakilang Panginoon. Kasi limitado lang naman ang karunungan nila. Sinabi sa kanya ni Jesus, malawang ng panahon at iyong kasama. At hindi mo ako nakikilala, Felipe. Dinirikta na ng ating dakilang Panginoon. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Kasi po, ang hinahanap dito ni Felipe, yung visual na nakikita mismo ng kanyang dalawang mata. Kasi po, magkaiba po kasi ang Ama sa anak. Ang anak, mayroon din siyang sariling buhay. Ganun lang ang Ama. Pero, kung mapapansin natin, ang Ama, hindi siya umaalis sa kanyang kinalalagyan. Nandun lang siya sa kanyang kanilalagyan. Ang sinusuko niya, ang kanyang bugtong anak, na parang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung umakyat siya sa langit, ang sinubok niya naman ngayon, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito yung mga aliw na magtuturo sa atin para itong kasalatan natin kung wala ng kalaman. Bubuksan ang ating kaisipan at unawa at ito po magpapagmala sa atin yung mga mahalagang Ebanghelyo na minsan binabasa natin sa banal na kasulatan, hindi natin maunawaan. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, parang magiging madali na lang unawain ang Ebanghelyo. Sapagkat binubuksan niya ang ating mga kaalaman at unawa. Kaya, mapalad yung tao na sa kapag binasa ang isang setas o isang linya ng bersikulo sa banal na kasulatan, madali kong mauunawaan. Sapagkat nasa kanya ang presensya ng Espiritu. Dahil inilimbag o sinulat ang mga kasulatan sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Kaya siya rin ang magbibigay ng unawa sa bawat isa. Para yung isinulat ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, ng kanyang mga pinili, na nagsipag-limbag sa banal na kasulatan, yun din ang magbibigay ng kaunawaan sa bawat isa na bumabasa sa banal na kasulatan. Ang sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa iyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya kung titingnan po natin, ang inihanda kasi ng Diyos, yung katawan. Ito yung katawan na lihi, lalang ng Espiritu Santo na ipinanganak ni Maria. At nanahando ang presensya ng Diyos na Ama doon sa katawan na yun. Na walang iba, kinakailangan talang bumaba dito sa ibabaw ng lupa at magkatawang tao ang Mesiyas o ang Verbo upang sa ganun matupad ang kahulugan ng mensahe kung paano ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya kung mapapansin natin, yung genealogy ng ating dakilang Panginoon mula kay Adam, iningatan niya po yan. Maraming mga pinagdaanan ng mga mahalagang tao. Katulad ni mula kay Adam, kay Noe, kay Abraham, Isaac, Jacob, hanggang sa kay David, napakarami na pinagdaanan, pero iningatan po yan hanggang kay Jose. Na siyang naging foster father ng ating dakilang Panginoon, na siyang nag-alaga upang sa ganun, ang bugtong na anak ng Diyos ay maingatan sa pamamagitan ni Jose. Kaya marami po ang nasakripisyong buhay noong hinanap ni Herodes ang bata para lamang titilin ang buhay. Pero dahil nga sa kalooban ng Diyos, yung foster father niyang si Jose, ito ang nagdala sa kanya doon sa Ehipto para itakas. At nung mamatay na,
si Herodes sa kanya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sila'y bumalik na muli doon sa Bethlehem. Kaya po, itong katawan na ito, doon nananahan ang Diyos na sabi nga, fulfillment, katuparan ng kalooban ng Diyos na walang iba. Pagdating niya sa tamang edad, nangaral siya ng Ebanghelyo. Una na muna, tinanggap niya ang bautismo sa pamamagitan ni Juan. At pagkatapos yun, tinanggap niya na ang ministeryo. Ito na yung katuparan ng kalooban ng Diyos na walang iba. Matigil na yung pag-aalay ng mga buhay na hayop na sa pamamagitan ng dugo, tinutubos ang kasalanan, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Ito na yung pinaka-pantubos ng lahat ng kasalanan ng mga taong nagtitiwala at nananalig sa ating dakilang Panginoon Hesus Kristo. Ito yung katuparan upang mapatawad ang sangkatauhan. Iba po kasi ang sanlibutan sa sangkatauhan. Ang sanlibutan, itong nakikita natin sa paligid, ang mga bagay. Ang sangkatauhan, mga tao sa buong sanlibutan na nagtitiwala sa ating dakilang Panginoon, sila po ay tumanggap ng kapatawaran dahil sa dugo ni Kristo. Na nauna siyang nag-alay ng buhay, hindi pa tayo sinisilang, pero ilalapit lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakasama tayo doon sa kanyang mga dinitahan. Sabi niya, magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Yan po ang sampalatayan natin. Si Kristo, nangaral ng Ebanghelyo, kasama niya ang Ama at sumasa kanya ang Ama. Yan lang ang sampalatayan natin. O kung di kaya magsisampalataya kayo dahil sa mga gawain. Kaya, hindi tingnan po natin yung history dito sa Igabungan sa Sanlibutan. Si Kristo lang po ang nagagawa na magbuhay ng patay. At maliban po doon, meron pang iba. Pero siyang pinakauna na nagbuhay sa mga patay. Kung mapapansin nga, actual niyang binuhay si Lazaro. Na 4 na araw ng nabubulok, nakumpisa ng bulok yung kanyang katawan. Saksi ang mga tao na nakapaligid kung paano niya binuhay si Lazaro. Ganun po, dapat ang pagkakilala natin sa ating dakilang Panginoon na sumasa kanya ang Ama at siya'y sumasa Ama, ginagawa ng Ama ang kanyang mga gawa sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon Hesus Kristo. Kaya hindi po siya nag-iisa. Kaya, kung titingnan po natin aralin ang buhay ng ating dakilang Panginoon, ginawa niya yan dahil lamang sa kalooban ng kanyang Ama. Meron din siyang sariling kalooban, pero isinuko niya po yan. Isinurrender niya yan. Sabi niya ng Apostol Pablo, magkaroon tayo ng pag-iisip, ito'y datay Kristo Jesus din naman, na bagamat siya'y nasa ang Diyos, hindi niya inaring isang bagay panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kaya, inubad niya ito at nag-alipin na itulad sa mga tao. Kaya, kung palagi natin iisipin ang alipin sa isang katagang servant o taga-sunod sa Diyos, makikilala po natin ang tunay na servant ni Lord o taga-sunod ni Kristo dahil po ang taga-sunod hindi po nagre-reklamo. Palagi nagpapasakop at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya mareklamo kasi po iyan ang kalagayan ng isang taga-sunod na katulad ng isang tupa na walang iba kahit anong mga bagay na masakit sa pakiramdam ng tuba, nagiging tapat siya sa pagsunod. Katulad ng kambing na maipit lang, masagi, masugatan lang na patatingay. Ganyan po ang kalagayan natin. Kaya, iuuri natin ang ating sarili. Ano ba tayo sa paningin ng Diyos?
damdamin o tupa na handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang sa akin ay sumasampalatay, gagawin din naman ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang magawa tayo sa rito ang gagawin sapagkat ako'y paborito sa Ama. Kaya po, sa lahat ng nananalig sa ating dakilang Panginoon at nagtitiwala sa Kanya, nag-aras ng Ebanghelyo, yung tagasunod sa Kanya, may kakayahan din mangaral ng Ebanghelyo. Nakapagpagaling siya ng karamdaman, bumuhay ng patay, pwede rin gawin ng mga tagasunod sa Kanya. Sapagkat siya'y parunong na sa Ama. Maalala natin si Pablo, kung siya nangaral ng Ebanghelyo, mayroong isang binata nakatulog doon sa pangatlong palapag, kung siya'y bumagsak, halos patay na. Pero dahil sa pagpapatong ng kami ni Pablo, siya'y bumalik ang kanyang lakas at nabuhay siya dahil po sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ngayon, nabubuhay na tayo sa ilalim ng Espiritu Santo, mayroong mga bagay na pwede rin natin gawin. Basta, huwag lang tayong humiwalay sa ating dakilang Panginoong Jesus Cristo. Sabi ko po dito, at ang anuman iyong hingin sa ating pangalan, iyan ang ating gagawin. Upang ang Ama ay lumulungan hati sa Anak. Kaya, binibigyan tayo ng chance na humiling sa Diyos. Hindi naman yung katanyagan, kataasan, o pagmamalaki man. Kundi, yung mga mahahalagang bagay lamang. Basta ang mahalaga, lahat ng nagawa natin kabutihan dito sa ibabaw ng lupa, palagi natin ibinabalik sa Diyos. Kasi pagkaminsan ng tao, kapag nagagawa ng kabutihan sa kapwa, inaako niya sa kanyang sarili niya siya yung ito. Samantalang dinadaluyan ng mga tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Para mangaral ng Ebanghelyo, tumulong sa may karamdaman, mahabag para sa kanila. Kumbaga, instrumento lang tayo sa harapan ng Diyos. Kaya kung wala tayong dapat na ipagmalaki. Tatagawa man tayo ng kabutihan sa ating kapwa, resulta na lang yan ng habag at awat ng Diyos. Nadaling tayo sa maraming kalagayan, kanya'y pinupok niya, natawad, nilinisan, at ginawang isang lalagyan o kasangkatan para gamitin upang sa ganun dumaloy ang kapangyarihan niya sa bawat isa sa atin. Kapagkat itong pangatong niya, kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, yaon ang ating gagawin. Kaya po, ini-offer na ng ating dakilang Panginoon na pwede tayong humingi sa Diyos basta lakipan natin ng pananalig at ipagkakaloob ng Diyos sa ating ang kasagutan sa lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya. Kaya ipagkatiwala lang natin ang ating buhay sa Diyos. At marami kang mga bagay na mga makapangyarihang gawa sa pamamagitan ng bisig natin ng ating pagkatao, pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang pwede nating magawa sa ating kapwa. Huwag lang tayong hihiwalay sa ating dakilang Panginoon. Siguro po, nandito na lang pag-itigatan natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ano naman natin kahilingan, karangyang lapit natin mo sa Diyos sa ngalan ni Kristo. At ipagkatiwala natin sa Kanya. Dalangin natin lahat ng ating mga kahilingan sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang